na tayo. Long. So, eto na ako mga kainday dito sa bahay namin. Nakauwi na ako galing bumili ng kasaba. So, ito po, kalahating sako po yung nabili ko. And then, magsimula na din akong magbalat nito para makapag-steam na ako at makapagbilad na ako ng gagawin kong keeping. Kasi medyo mahaba-haba yung proseso na gagawin dito sa paggawa ng keeping mga kainday, no? So, kailangan lang talaga, tiyaga lang talaga para magkapera. So, habang hindi pa ako nakapagtrabaho at wala pa akong trabaho na permanent, so muna ako ng pwede kong pagkakitaan. So naisip ko kasi ito yung ginagawa ko dati sa buhol na negosyo. Patok naman ito sa mga bata. So mabili po tong keeping na to. Salbaro po to sa iba, pero hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog. Kasi yun lang yung alam ko na tawag dito sa amin. Kaya medyo mainit talaga yung panahon ngayon. Grabe yung init, pero carry lang kasi kailangan nating magtiyaga at kailangan nating maghanap buhay para may maano naman tayo sa susunod na araw, no? So magbabalat ako ngayon ng balanghoy. So, mga kainday, yan po yung aking nabili na kasaba. So ngayon, pipiliin ko yung may mga sugat kasi mas madali masira yung may mga sugat. Tapos yung mga walang sugat, yan yung itabi ko para bukas. Kasi hindi ko naman to maubos na gawin ngayon lahat. Andito din si Flo. Magtulong to si Flo sa akin. Ay magsaing daw siya ng magsaing daw siya nito. Tigaan pa man nila pag wala dahil may trabaho. Talagang dinala ko kahit maliliit kasi sayang din, binayaran ko. Ito talagang yung edad ng kasaba na to, talagang pang pa talaga siya. Pwede na siyang kainin kasi bata pa siya, hindi pa siya matigas. Tapos, kuhaan ko na yung hugdahan sa saging ha. Kuhaan na ni, unahan. Malulay-gitid naman, iba naman sa kanunan lupay. Ang lupay, ay ba? Dito ako. Dagan naman siguro kayo niya. So medyo marami to. Bawasan natin. Kasi medyo marami to. Baka hindi hindi matapos agad. Medyo mahaba-haba kasi yung proseso sa paggawa ng keeping. Pero kung matyaga ka talaga, kakayanin mo talaga ganito po yung negosyo ko dati sa buhol. Kasi mabili to na pagkain, kakanin. Lalo na pag mga estudyante. Naku, sarap na sarap nitong keeping. Ang bilis maubos. Alam niyo ba dati pag nung nagtinda ako,
pinag-aanuhan ako ng mga ibang magtitinda kasi mas nauubos una yung keeping ko kaysa mga binta nila. Mas hinahanap ng bata yung yung keeping. Pero mahirap talaga na trabaho to kasi pagkatapos mo nitong balatan, kukuskusin naman, kukudkurin na naman, tapos pagkatapos kudkurin, i-ano pa siya, ihulma pa siya dun sa dahon ng saging. So, kukuha ka pa ng dahon ng saging para hulmahan. Tapos, i-steam mo pa. Pagkatapos mo i-steam, ibilad mo na naman ng araw. Pero, yung pag maaraw naman, mga isang oras lang, tuyo na to. Basta't manipis lang yung gawa mo, hindi makapal. Mas mabilis matuyo pag hindi makapal yung gawa mo. Kailangan talaga pag naghulma ka, tamang-tama lang. Kaya ganun ka kahirap nitong gawa nitong keeping. Pero sulit talaga yung pagod mo dito pagkatapos. Kasi malaki yung mo dito. Matyaga ka lang, magkakapira ka talaga nito. Andito naman si Flo ngayon, oh. Hi guys. Wala silang trabaho ngayon kaya andito si Flo. Pinulungan niya akong magbalat. Kasi magluto daw siya ng pritong kasaba. So, maraming kasaba doon na nadaanan namin kaso hindi daw yun nakakain. Yun ang sabi nila. Kasi daw yun, yung pang-export bitaw na kasaba. Yung ginagawang cornstarch, sayubong. Yun ko kung ano pa ba yung mga ibang ginagawa dyan sa produkto na nagagawa sa kasaba. Ang sipag nung may-ari ng kasaba kasi yung asawa lang talaga niya yung nagtanim lahat nung na yun, nung kasaba na yun, pati yung mga mais, yung may dinaanan namin doon, binabaybay namin yung papunta doon sa taniman. Yun sa kanya, siya lang lahat talaga nung nagsaka nun, naglinis, nagmungkal ng lupa. So, update naman ang ko, yung tinanim ko na batong, hindi pa tumubo. Parang 2 days pa yata ngayon. Andyan si mama, guys. Nagwalis-walis. Tapos, ayan. Namin to. Pagtulungan namin to ngayon. Mamaya, maghulma. Tapos, kunan mo ako ng dahon ng saging niya. Ayun, may music pala. Andyan pala si Nanay Iba na. Klaro kayo tingin kami sa kayo. Manay. Wala lagi signal lagi. Ta. Tuwa signal. Ta, big TV. Ako giun. Udi we signal. Uyusin, nag-eskwela ka? Wala may klase kay. Wala subject na wala. Hindi naman yung tanan. Uli din naman. Niapon dai. Wala kay bali naman ang oras. Si Papa, pinagawa ko siya ng kudkuran. So, andito siya sa likod, oh. Kanang pino pa, ha? Ha? Ayog daw ko kayong bangag. So, yung maliit lang na butas,
Kasi pag malaki yung butas, maano po yung parang bagal-bagal po yung ano niya. Yung bang parang liso-liso. Oo. Kaya eto, nandito si Papa. So, malapit na rin niya matapos. So, tamang-tama kasi tapos na ako magbalat ng kasaba. Dahil malapit na si Papa rin matapos. Tamang-tama kasi yung pag ano, kasi tapos na rin ako magbalat ng kasaba. Hindi ko dinamihan kasi hapon na ngayon. Baka hindi namin matapos agad pag dinamihan ko ng balat. So ito na yung natapos namin na balatan. Hugasan ko na naman ito dahil tapos ng balatan. So hindi po siya parang hindi siya maganda na isaing kasi parang kahoy-kahoy siya. Yung parang tigas-tigas ba? So, syempre, kailangan linisan para malinis yung gawa. So, eto na. Pangalawang banlaw ko na. Tapos, antayin ko na lang si Papa kasi malapit na rin si Papa matapos doon sa ginawa niyang kudkuran. Marami nang magawa ito mga kainday. Malinis na po yung ating kasaba. So, antayin ko na lang si Papa na matapos. Niliksan, nagprito siya ng kasaba. Galang-galang. Ito po yung galang-galang. Yan, masarap, yummy. Ito po yung luto na. Ayo baga kay aron. Dito naman si Mama. Ayan, nagtimpla po si Mama ng puso salad. Yan po yung ulam namin, salad na puso ng saging. So, andyan din si Plo-Plo. Ayan, si Plo-Plo nandyan. Gutom na yan. Kain tayo. So, ang sombrero ko ay hindi ko pa natanggal. Kain tayo guys. Inyo tumuse. Mga bata, inyo tumo.
Masarap yung ulam namin. Ito po yung kasama nung kinuha namin nung nakaraang araw. Hindi kasi naluto agad. Kasi nakabili ako ng isda kahapon. Sarap. Malaon tayo. Jose, panyo Jose. Do. Si. Away. Sarap. Ay, andun pala si Mami sa Esperanza. Tuloy. Ito ba? May kutsara na na si. Lagi sa tara. Ay. Bangaon mo Cardo. Niyo to nakageng. Nahulog sa pangpang. Yuksan na si Lord. Ay, tapos na po akong kumain. Nabusog po talaga ako sa lamin ng salad na puso ng saging. So, hindi pa tapos ni Papa lagyan ng handle yung yung kudkuran. Kaya kumain pa kasi si Papa. So, antay-antay muna ako sandali habang nagpapaano muna ng kinain kasi busog talaga ako mga kainday, no. Sarap ng ulam namin. So, ito mga kainday, nilagyan ko ng tubig yung kasaba para malambot po siya kuskusin. Hindi siya matigas kuskusin kasi nakababad siya sa tubig. Ayan na mga kainday, tapos na ang ginawa ni Papa na kudkuran. Ako ay mag-start na. Siyempre. So, eto na mga kainday. Siyempre, ready na. Medyo mahaba-haba yung ating paglalakbay ngayon. Paglalakbay talaga. So, mahaba-haba yung aking pagkudkod. Kaya, plaster. Kailangan dapat naka-plaster tayo para hindi mahirapan. So, eto na. Malinis na po ito. Hinugasan ko na po ito. So, magsimula na tayo. Long. So, napakalambot ng kasaba. So, eto, medyo natagalan kasi inulit ko yung ni Papa kasi dapat talaga pino yung paggagawa ng butas para pino din yung resulta ng pagka na ng balangho ng kasaba. So, dapat dahan-dahan din yung kuskus kasi pag hindi mo naanuhan, pwedeng makuskus yung balat mo pag nagkamali ka ng kuskus. Okay na. Stop. So, medyo mahaba-haba yung aking proseso dito. So, okay lang. Kasi kailangan talaga magtiyaga, magtiis. Pwede mo bilisan kung makontrol mo yung kamay mo. Pwede mo bilisan para madali ka matapos. So, nakakatulong talaga ang tubig na ibabad yung kasaba para malambot po yung kasama pagkuskus. Diba? O ganito dapat yung resulta, talagang pino siya. Hindi pagkatapos nito, yung mo is yung braso. Masakit sa ngalay sa braso pagkatapos, lalo na pag marami yung kasaba na kukuskusin, kukudkurin. Kaya
dapat talaga matyaga kapag nagawa ka nito, pag nagnegosyo ka ng ganito. Pero sulit naman yung pagod mo pagkatapos. Kasi mabenta talaga tong ano na to. Mabenta talaga tong kakanin na to. Pwede din gawin yung ano, gawin yung kasaba ball. Kasaba ball with ano, with grated coconut. Yun, masarap din yun. Pwede din yun. Kaso nga lang, kunti lang yung ano ko. Kunti lang yung tawag nito, balanghoy ko. Yung kasaba, pero pwede pa naman. Pwede naman ako magawa ng kasaba bowl tomorrow kung may time ako may oras ako dapat pag naggawa ako ng kasaba bowl, dapat maaga talaga ako trabaho kasi alas 10 9:30 parang snack na ng mga estudyante. Kung sa paaralan ko ibibenta, so kailangan maaga talaga magtrabaho. Ha? Tiping? Oh, dito pero wala kay gabaligya. Gani, nga magtiping gani ko. Sabi ni G Lord, mabenta daw yung ganito doon sa paaralan kaso wala daw nagbibenta. Lalo na pag ganito, konti na lang yung ano, dapat hawakan mo ng maigi na hindi madusdos yung ano mo. Hindi mabitaw yung kamay mo kasi pag naganon mo yan, naku, pati balat mo makuskus. Kaya dapat maingat talaga yung pag kuskus mo pag sa huli na. Kasi sayang din kasi. Kaya ganyan, inaano ko talaga. Parang ginatilok-tilok na ko ba? Diba? Na hindi masugatan ang iyong kamay at baka yung balat mo ay maisali pa natin sa kasaba chips na gagawin. So eto na, mayroon na dito na kuskus o marami-rami na rin yan dito sa loob. So medyo matagal-tagal yung proseso natin dito kasi marami-rami itong gagawin natin ngayon. Marami-rami yung gagawin ko ngayon araw. So mag-alas 3 na nga pala. Ito, kalahati pa lang yung nakudkod ko. Sa wakas mga kainday, sa wakas natapos rin ako. Ito na, medyo marami-rami talaga to. So kukulangin yung dahon na kinuha ni Plo-Plo. Kailangan ko padagdagan yan para talagang hindi magkulang yung dahon. So eto na mga kainday. So tanggalin natin kasi sayang. Pino na yung ano niya, pino na yung resulta. Tulad kanina nung una na maano siya, mabagal yung parang magaspang yung ano niya. Eto na mga kainday. Ito na po siya marami-rami din yung nagawa na nakudkod ko. Kaya kailangan talaga ng dahon kasi maraming magawa ito. So, eto, ready na ang dahon. So, napunasan na ito. At syempre, may kutsara kasi pang natin. Pang plat natin ng kasaba. So, malinis na yan. Pinunasan na yan. Kaya, mag-start na ako kasi so,
Medyo marami-rami to, kaya matagal to matapos kasi marami-rami tong kasaba na gi kudkod. Tapos kailangan manipis lang yung pagkagawa. Mahirap kasi yung pagpa-flat ng ng kasaba kasi kailangan talaga hindi siya butas-butas. Pero ako sanay na ako sa mga ganitong gawain kaya madali ra sa akin ang pag-flat kasi kabisado ko na yung paggawa nito. Sa mga baguhan, hindi talaga sila mahihirapan talaga sila kasi yung pag-flat ng kailangan dapat manipis talaga. Tapos hindi butas-butas para hindi naman pangit tingnan. Pangit naman tingnan na butas-butas yung yung kasaba, yung chips natin. So ayan. So magsi-shape na tayo ng circle. So yung dahon, kukulangin pa tong dahon kasi manipis nga lang yung manipis nga lang yung gagawin nating kasaba chips. So kasaba chips na yung tawag dito kasi manipis din siya. Parang chips din to pagkatapos Kaya nga lang, nilalagyan to ng latik, salbaro, ay ano ba yun? Yung arnibal. Gagawa tayo ng arnibal pag nagluto na nito. Gagawa ako ng arnibal kasi yung arnibal yung parang pinaka niya, pinaka main course niya. Wow, charot, naka-in-English Inday, main course. Kailangan kong parang yung gilid-gilid para hindi siya parang biyak-biyak yung resulta. Hindi basag-basag. Bahugi og dahon. Wala siguro na ikuan. So, imagine nyo, isang kutsara lang nito. Iyan na, isang kutsara lang bawat dahon. So, marami itong balanghoy, so, kasaba, so, marami talaga yung magagawa nito. Kasi kailangan talaga manipis. Kasi hindi masarap pag medyo makapal yung gawa. Hindi siya crispy. Ihipot na yung bag. So, ayan na. Ikot-ikutin lang natin. Tapos, lang talaga natin. I-flat lang talaga natin na i-flat na magpantay yung kapal ng nipis. Magpantay yung nipis niya. Tapos, ganyanin. Ikot-ikutin lang para hindi magbiyak-biyak yung pag natuyo na siya. Kasi pag may nakikita ka parang basag, yan, kailangan mo siyang i-flat mo siya para kasi pag natuyo to siya, lulutuin pa kasi to siya, i-steam to pagkatapos. Tapos pag may mga mabagal-bagal na yung parang makapal-kapal na pwede nyo tanggalin kasi yan, umiilag-ilag yan pag naano mo ng ng kutsara. Pag nadaanan ng kutsara, nabubutas siya. Ganito kahirap ang magawa nito mga kainday. Talagang mahirap ito gawin. Kaya, pero worth it naman yung pagod nito pagkatapos pag naano na to. Pag natuyo na to, pag may benta ka na. Kailangan mo lang talaga matyaga. Alam ko mabait si God kaya tutulungan niya ako na mag-workout to. So, yan na. So, eto na mga kainday. Ganyan na siya. Kahit i-ano mo yan, hindi yan malaglag.
Kaya kailangan talaga na yung yung kasaba, ibabad nyo sa tubig bago nyo kudkurin kasi kuskusin kasi para medyo basa siya. Kasi pag hindi siya parang dry siya, mahihirapan kayong mag-plat ng kasaba. Mahihirapan kayong magawa ng plat. Tulad nitong ginawa ko. So, hindi na kailangan na kasi memoryado ko na yung dami ng laki ng gagawin kong kasaba. So, ganun lang. Parang iikot-ikot mo lang din yung kamay mo para isabay mo din sa ikot ng kutsara para mag-shape siya na circle. Mas madali ka matapos. Tapos, huwag mo bigatan yung pagganon mo, pagplat mo. Kasi pag binigatan mo yung kamay mo, mabigat yung hawak mo ng kutsara, nabubutas siya. Parang sumusunod ng kutsara yung yung kasaba. Kaya dapat parang nasa ibabaw lang siya ba? Parang swing mo lang siya na hindi talaga siya yung parang dulo lang talaga yung lang talaga yung makalapat sa sa kasaba. O, diba? Mas mabilis siya Naalala ko dati, pag gumagawa ako nito, naku, alas 12 na ng hating gabi, hindi pa ako tulog, gising pa ako kasi kailangan ko tapusin. Hindi pwede na mabahaw kasi mag-aamoy asim siya, mag-iiba yung lasa. Kaya dapat, pag ginawa mo to, kailangan matapos mo isang araw. Di bali nang matagal ka matapos, basta't matapos mo siya sa isang araw. Di bali yung isang ganito, 5 pesos yan, 5 pesos yan. Tapos malaki na yan pag naluto. Pa yan, bubuka pa yan pag naluto na yan. Nakalimutan ko manghingi doon ng ng tawag nito, yung puno ng stem ng kasaba para itanim. Saka ko na naalala nung paalis na kami na maghingi ng stem. Pero hayaan, sa susunod, pag nakabalik ako doon, maghingi talaga ako ng stem para makatanim ako dito sa malapit sa bahay namin. Kahit mga ilang puno lang. Ilang piraso lang yung maitanim basta't merong merong aantayin na bubunga. Ay, ba yun? Bunga ba yun? Iba kasi yung bunga at saka unod yung sa ilalim eh. Kasi sa ilalim siya. Kung bunga, yun yung bunga. Pag tinawag namin bunga, yung Bisaya is nasa taas. Pag nasa ilalim, unod yung tawag namin. Yung bunga naman sa Tagalog is talaga yung bunga talaga. Parang isa lang, mailalim or mataas, bunga yung tawag sa Tagalog yata. Pero sa Bisaya, yung bunga nasa taas lang talaga yan na O, diba? Medyo mahirap nga talaga, matagal, bago mo, lalo na first time ka magawa nito. Naku, matatagalan ka talaga mag-plat. Katlia.
Natapos na ako mga kainday. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, may 8 na akong natapos. At ito, ganito lang siya kadami ang huhulmahin ko. Bali, 5 pesos na yan pag naluto na yan. Lalaki pa yan pag naluto. At ito pa. So, wala pa akong 1/4 sa aking ginawa. Sana po ay madali akong matapos at bigyan ako ng extra pang lakas ni God para madali ko matapos itong aking gagawin. Kasi i-esteem ko pa ito pagkatapos. Talaga iikot-ikutin mo lang na paulit-ulit hanggang sa mag-shape siya ng pabilog. So, ito, may mabagal. Kailangan talaga siya tanggalin. Nagpatulong ako kay Katlia. Bahala na hindi niya maganito, talagang ma-flat niya ng husto. At least mabawas-bawasan yung yung tagal ba na mag-round mag-flat ng kasaba. So, kahit pa paano mabawas-bawasan at medyo hindi masyado matagalan yung pagka-flat ng kasaba. Kasaba din. Ano lang Sige, ano ra kada ka na oh. Sige. So, eto at least hindi na masyado matagal yung plat ko kasi may na-plat na si Katleya. Tapos luag-luaga ang pag-plat ti balag mga buslot kaya ako rin mukuan. So, ako lang yung mag-finalize ng gawa ni Katleya. So, mamaya, pag natapos na yun si Mama, magpunas ng dahon, matulong din yun dito. Tulong na rin si Mama para mas mabilis kaming matapos. Nakatulong din kahit paano yung ginawa ni Katlia para mabawas-bawasan yung ay meron pang hindi na kudkod. masamang tao, mama. Inani kada ka mao sukli. Okay.
Update po tayo mga kainday. Eto, may nagawa na kaming 30 ka hulma. So, ayan. Tapos, meron pa dito, kalahati pa yung na bawas. So, kaya pa ma? Kaya pa. Oh, okay pa, kaya pa daw. Dear Lord, nagtupi ng mga nilabhan. At si Katlia naman yung maghuhugas ng plato. Si Papa naman yung saing. So, ayan. Ayan, may apoy na. Naman at si Mama dito sa ginagawa naming keeping. So, ayan, tulong-tulong lang para madali matapos. Ganyan ang itsura pag naghulma ka. Seryosong-seryoso. Ayan. Kasi kailangan talaga walang butas-butas yang gagawin. Kasi pag may butas-butas yan, pag natuyo yan, butas-butas na talaga siya. Ilalagyan ng latik to eh. Pag nag-arnibal to eh. Pagkatapos prituhin, syempre, aanuhan pa siya ng arnibal para masarap. Kasi matabang tong kasaba pag walang arnibal. So, pag natuyo na to siya, pagkatapos nito, i-steam namin to. Pagkatapos namin i-steam, ibilad na naman namin ng araw bukas. Sana po mag-init bukas kasi nag-start na yung ulan ngayon. Sana po ay uminit. Mga 1-2 oras, tuyo na to siya. Lalo na pag manipis talaga yung gawa, madali siya matuyo. Mga 1 oras tuyo na yan basta't mainit lang. Ayan, update. Pati na si G-Lord na rin. Ayan, tinulungan na rin kami gumawa kasi ang oras ngayon ay alas 6:36 na. So, hindi pa kami tapos. Eto, tingnan natin. Ay, kunti na. Thank you, Lord. Malapit na pala kaming matapos. Ito na po yung tapos namin. Pero, hindi pa talaga to tapos kasi pangalawang proseso pa to ng paggawa ng keeping. So, kasaba chips. So, eto, pagkatapos nito, i-steam pa ito. Pagkatapos, ibilad pa ng araw. Ganyan. So, maraming proseso po yung paggawa nitong kasaba chips na mano-mano. Ayan po. Ayan. Dapat hindi mo idiin yung paghulma. Nakatuon mo ko dani kikana na kuan. At least kahit papano may alam sila na negosyo pag lumaki na sila, maano din nila. May matutunan din silang mga pwede nilang pagkakitaan someday. O, ayan. So, kailangan din natin minsan turuan yung mga anak natin kung paano magnegosyo ng mga ganitong negosyo para kasi hindi naman natin alam yung mga kanilang buhay pagdating ng araw, yung mga future nila. So, dapat pag nasa bukid ka, alam mo tong mga ganitong negosyo. Suman, yung mga kasababol, ganyan, mga puto, para may alam ka talaga pag wala kang pera, may maano ka na diskarte. Ayan, ganito, gagawa ka ng ganito. Kaya, dapat turuan sila kung paano gawin. Thank you, Lord, dahil natapos din kami. So, eto, mag-i-steam na kami. Ready na yung steamer namin. Ito po yung steamer. Pong steamer. Duha ni ma? So, ganito po kahirap ang magawa ng salbaro or keeping or kasaba chips. Hindi talaga madali. Maraming proseso po yung gagawin. O, ayan. So, 30 pieces yan. Yan, binilang ko yan. 30 pieces yan lahat. So, isang lunuran. So, hayaan na yan. Kasi mas madali po yung steamer ang gamitin
kaysa ilublob siya sa mainit na tubig. Kasi pag nilublob natin siya sa mainit na tubig, parang mag-ano siya ng ano ba tawag nito? Parang mabasa siya ng husto, kaya matagal siya matuyo pag binilad sa araw. Kaysa steamer, dry siya. So, maarawan lang siya ng konti, mga kalahating oras, tuyo na siya agad. So, kailangan pag nagawa kayo ng ganito, steamer talaga yung gagamitin nyo, hindi yung ilublob nyo siya sa tubig na mainit. Kasi matagal po talaga maluto, matagal po talaga matuyo pag nilublob mo siya sa mainit na tubig, hindi steamer yung gagamitin nyo. Kaya, mga kainday, lahat po ng aming nagawa is 62 pieces. So, imagine that, meron na akong 310. So, meron pa doon na tira na kasaba sa labas. Marami-rami pa yun. At saka, more than 60 din yung mga gawa nun. Kasi parang mas, mas dalawang, tawag nito. Mas marami pa yung natira na kasaba doon sa labas kaysa ginawa namin ngayon na kanang kasaba chips. So, kasaba chips yung tawag namin dito kasi chips naman talaga to pag natuyo to siya. So, andito may steam na si mama, may na-steam na. Kulang pa yan ma. Kana nagkuhan pa nagputi pa sa ilaw. So, malapit na, meron ng luto. Ito, tingnan nyo. Inday, kulang pa yan. Nakikita nyo, parang may puti-puti pa siya. Kulang pa yan sa luto. Katulad nito, yung dito na side, yan yung luto. Ito yung dito na side, hindi pa yan luto. So, dapat talaga lutuin ng maigi para hindi siya magputi-puti. Imaginin nyo kung gaano katagal yung pagproseso ng ganitong negosyo. Diba? So, matagal talaga. Una, magbabalat ka ng kasaba, babalatan mo, tapos ibang bangguron nimo, tapos pagkatapos mong bangguron, ihulma na pud nimo. So, kailangan mo na namang ihulma para magiging plato siya, para plat siya. Tapos pagkatapos naman i-plat, i-steam mo na naman. Tapos pagkatapos ng i-steam, ibibilad na naman yan ng araw. Ganon, pagkatapos na ibilad ng araw, pag tuyo na, tatanggalin na naman yung mga dahon. Grabe talaga ang proseso ng na to. Kaya kailangan talaga matyaga ka pag nagawa ka dito. Kasi worth it din talaga yung hago mo dito. Yung pagod mo, worth it din pagkatapos. Kasi malaki-laki talaga yung maano mo dito sa negosyo na to. Yung tiyaga lang talaga, kahit yung pinyato, ganun din. Matyaga ka lang talaga na magawa. Maano ka talaga, makakapag-ipon ka kung talagang matyaga ka or may income ka talaga pag matyaga ka lang talaga. So, eto just temporary lang naman kasi wala pa akong trabaho ngayon. So, kailangan ko talagang maghanap buhay ng kung ano-ano. Kung may labor nga, pwede ko papasukin ko yung labor ko mayroon. Basta't may may ma-income lang ako araw-araw kasi hindi naman pwede na nakaupo lang ako lagi dito. Mga anak ko nag-aaral, tapos kailangan ng baon araw-araw, pang-ulam, yung bigas namin, syempre. So, kailangan talaga na magsumikap kasi sa ngayon, nagplano ako na mag-apply dun sa agency na in-applyan ng pinsan ko, company cleaners. Sana po ay gumaling na po yung karamdaman ko para makapagtrabaho ako abroad again. So, yan lang po talaga ang inaasahan ko. Kaya, umiinom ako ng mga herbal ngayon na pwede kong na makakapagpagaling sa akin. Kasi, wala namang posible sa kanang sa ni God, diba? So, malay mo. Bukas milyonarya na ako dahil sa dahil sa negosyo ko. Charot, sana Lord, i-bless mo yung aking, sana po i-bless ni God yung mga ginagawa ko at gabayan niya ako lagi sa araw-araw, sa lahat ng mga ginagawa ko para sa pamilya ko. I-guide niya ako sa tamang daan, sa tamang pag-iisip,
at i-bless niya ako lagi. At maraming salamat din sa lahat ng mga subscribers ko, no, kasi laging andyan kayo, lagi sumusuporta sa akin. And sana po ay hindi ma-skip yung ads ng aking video, mga kainday, no. So, hanggang dito na lang po ang aking video. Ako'y magpapaalam na. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and don't forget to like, share, and comment. And press the bell button to notify my upcoming video. So, hanggang dito na lang ako, guys. Bye-bye! Sa muli! Bye!